Itago nyo na lang ako sa pangalang Benji. 32 years old, may trabaho, ngunit galing lang sa isang simpleng pamilya. Sa loob ng 10 taong pagtatrabaho ko, ay di ko pa naranasang magpahinga o magsaya man lamang. Dahil ang iniisip ko ay puro sa pamilya. Kinakantyawan na nga ako ng aking mga katrabaho na magbakasyon at hindi puro trabaho na lang. Ilang beses na nga nila akong inayang magbakasyon sa isa naming kasamahan sa isang malayong probinsya sa Capiz, Leyte. Noong una, ayoko sumama sa kanila dahil pag-aaksaya lang ng panahon at pera. Kaya kahit anong aya nila sa akin, ay hindi nila ako mapapayag na magbakasyon. Subalit, isang araw, nagdeklara ang aming kumpanya na ihinto ang aming operasyon dahil sa pagbaba ng ekonomiya. Naapektuhan ang aming kumpanya. Kaya noong sumunod na buwan ay nagpasya ako na sumama sa aming kasamahan na magbakasyon sa kanilang probinsya. Ika-7 ng Abril nang magpasya namin bumiyahe patungo sa probinsya sakay ng isang pampasaherong bus mula Manila. 12 oras kami bumiyahe. Habang nasa biyahe, sinubukan kong matulog ngunit hindi ko nagawa dahil ang kasamahan namin ay panay ang tanong kung totoo nga ba ang bali-balita tungkol sa aswang sa Capiz. Narinig ko pa nga na sinabi ni Randy na totoo ang mga yun. Ngunit tinawanan lang siya ni Wilbert at sinabing hindi totoo yun at kasabihan lang ng mga matatanda. Sa haba ng biyahe, hindi ko na malaya na ako ay nakatulog. Kinalabit lang ako ni Randy at sinabing, nandito na tayo sa bayan namin at bababa na tayo. Luminga-linga pa ako sa paligid bago ako tumayo. At napansin ko nga na nakahinto na ang bus at nagsibabaan na ang mga pasahero. Kaya kinuha ko ang aking bag at tuluyan na rin bumaba. Pagbaba ko ng bus ay nakatawag na pala ng tricycle si Randy patungo sa kanilang baryo. Magkatabi sila sa loob ng tricycle kaya pinili kong sa likod ng driver umupo. Habang babay namin ang daan, nagtanong ang driver kung saan kami patungo. Sumagot si Randy dahil pamilyar siya sa lugar. Sa Barrio Carmen po, malapit sa Pulod. Sagot niya. Biglang nagsalita ang driver at sinabi, ang lalakas naman ang loob niyong magpunta dun. Di niyo ba alam na delikado ang lugar na yon? Totoo ba ang tawang sabi ni Wilbert? Ngunit di pinansin ko, hindi kumibo si Randy. Patunay lang na may katotohanan ang sinabi ng driver. Ilang saglit pa ang lumipas. Narating nga namin ang Barrio Carmen kung saan nakatira sila Randy. Madilim-dilim na din nang kami ay dumating. Andito na tayo, ang sabi ni Randy. Pagbaba namin ng tricycle, binayaran ni Randy ang driver. Pero bago umalis, may sinabi pa ang driver sa akin. Kung ako sa inyo, di ako magpupunta sa lugar na yan, lalo na sa may gulod. Yun lang at mabilis niyang pinatakbo ang tricycle nang walang lingon-lingon. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Tanong ko na lang sa aking sarili. Maya-maya pa ay narating na namin ang bahay nila Randy. 1 kilometro pa kasi ang lalakadin mula sa highway bago sumapit sa bahay nila Randy. Dahil dadaan ka pa sa pilapil at sa matataas na puno ng balete, kaya hindi kayang pumasok ang mga sasakyan. Itay, inay, andito na po kami, ang pasigaw ni Randy. Ilang lakad pa kasi patungo sa bahay nila ay tanaw na namin ang isang lalaki. Nasa 62 ang edad at ang nanay niya
na nasa 58 ang edad. Magandang gabi po, sabi namin. At ganoon din si Wilbert. Itay, inay, sina Benji po at si Wilbert, mga kasamahan ko sa trabaho sa Manila. Pagpapakilala ni Randy sa amin. Magandang gabi naman mga iho, sagot ng dalawang matanda. Kumain na ba kayo? Palagay ko'y malayo pa ang inyong biyahe at yak na nagutom na kayo at pagod. Hali kayo sa loob at nang makakain na, alok ni Mang Boy na ama ni Randy. Habang kumakain ay panay ang tanong ni Wilbert kay Aling Marisa, ang ina ni Randy. Bakit po maaga pa'y wala na akong nakikitang tao sa labas? Tanong nito. Malayo kasi ang mga agwat ng mga bahay dito, iho. Kaya ang iba'y maagang nagsisipasok sa kanilang mga tahanan. Dahil iilan lang sa lugar namin ang may kuryente, sagot nito. Kumain ka na nga lang dyan, ang mabilis kong tugon kay Wilbert, sabay tingin sa labas. Pagkatapos kumain ay dumiretso kami sa kwarto ni Randy. Palibasa, may double deck sa kwarto niya, kaya doon na lang namin naisip ni Wilbert na matulog. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, ay inutusan ni Mang Boy si Randy na manguha ng gatong at mag-igib na din ng tubig. Tamang-tama itay, isasama ko si Benji at si Wilbert para naman makapasyal naman dito sa atin. Saan ba tayo kukuha ng gatong at mag-igib ng tubig? Ang tanong ni Wilbert. Sumagot ang nanay ni Randy na si Aling Marisa. Sa may gulod, doon kayo mangunguha ng kahoy at mag-iigib ng tubig, ang sambit niya. Naalala ko tuloy ang sinabi sa akin ng tricycle driver na naghatid sa amin dito. Pero binaliwala ko lang yun at kumayak na kami para mag-igib at manguha ng gatong sa may gulod. Habang gumagayak kami para kumuha ng panggatong, ay inayos naman ni Aling Marisa ang tapayan na pupunuin ng tubig. Lalakad na ba kayo? Tanong ni Mang Boy sa anak na si Randy. Oho itay, sagot naman ito. Ngunit bago ko umalis ay may sinabi si Mang Boy sa amin. Mag-iingat kayo sa gulod. Wag na wag kayong makikipag-usap sa hindi nyo kilala at wag na wag kayo paabot ng dilim. Mahirap na, baka kung mapano pa kayo, bilin ni Mang Boy sa amin. Ano pong ibig nyo sabihin? Tanong ko na may halong pagdududa o pagtataka. O hala, sige na nga, lumakad na kayo at nang hindi kayo gabin sa daan, wika naman ni Aling Marisa. Habang binabaybay namin ang daan, patungo sa gulod, may nasa lubong kaming matanda na pabalik na at dala-dala ang kinuha niyang gatong. Magandang umaga ho, amang, ang sabi ni Randy. Ngunit tinignan lang kami ng matanda at nagwika. Mga iho, ingat kayo sa pagpasok sa kakahuyan. Alalahanin nyo, malapit na ang mahal na araw. Madami na ang gumagala na masasamang elemento. Wikang na matanda na halos kasing edad lang ni Mang Boy at ito'y naglakad na papalayo hanggang di na namin siya matanaw. Ilang saglit pa, narating na namin ang gulod. Nagsimula na kaming mamulot ng kahoy na gagawing panggatong. Maghiwalay-walay tayo, sabi ni Randy. Benji, maiwan ka dito at tuon ako sa bandang ibaba. Isasama ko na lang si Wilbert upang diretso na kaming makapag-igib ng tubig. O sige, dito na lang tayo magkita-kita, ang sagot ko naman. Bago umalis ng dalawa ay biniro pa ako ni Wilbert. Ingat ka dito, Benji. Baka mapaglaruan ka ng engkanto. Di ka na makauwi. Hahaha. Sabay tawa ng malakas. O sige na, ikaw na matapang. Lakad na nga tayo kung ano pa sinasabi mo kay Benji, ang wika ni Randy. At ilang saglit pa nga'y di ko na sila matanaw pa. Ako na lang mag-isa dito. Kailangang makarami ako para makauwi agad kami at ang digabihin. Kaya nag-umpisa na akong mangahoy at ilagay sa sakong dala-dala namin.
Habang namumulot ako ng mga tuyong kahoy, ay biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ng matandang nakasalubong namin dito at yung sinabi ng driver na naghatid sa amin. Ano kaya yung ibig sabihin nila? Sa sobrang pag-iisip ko, di ko na malayang nakalayo na ako sa lugar ng aming pinag-usapan na magkikita-kita bago umuwi. Nakarating na ako sa gitna ng kagubatan. Sobrang tahimik naman dito. Puro huni lang ng ibon ang maririnig mo. Paano ko nga pala itong dalang sako? Pwede na siguro to. Babalik na ako kung saan kami magkikita-kita para sabay-sabay na kami bumalik sa bahay ni Randy. At hinanap ko na nga ang daan pabalik. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Napansin ko na parang nadaanan ko na ang lugar na to. May malaking puno ng balete. Sa bandang kaliwa naman ay puno ng kawayan. Siguro marami lang talagang kawayan sa lugar na to. Kung kaya binaliwala ko. Wala at pagpatuloy sa paglalakad na lang. Pinagpatuloy ko ng paglalakad at pinagpatuloy ko pa rin hanggang ilang minuto pa. Nang makalipas na, minatanayaw na naman akong malaking puno ng balete at sa kaliwa nito ay ang puno ng kawayan. Naku po, mukhang naliligaw na ako, nasabi ko sa sarili ko. Paano kaya ako makakabalik sa lugar na pinag-usapan namin? Baka kanina pa sila naghihintay sa akin. Nang biglang may nagsalita sa aking likuran. Amang, naliligaw ka ba? Tanong ng isang buhis babae na tila ako ang kinakausap. Sa sobrang gulat ko, di ko agad nakakasagot dahil sa pagkakaalam ko. Kanina pa ako dito palakad-lakad, wala ako nakikita ni isang tao. Kaya dahan-dahan akong bumaling paharap kung saan nagmula ang isang boses. At laking gulat ko. Isang babae, isang magandang babae ang nasa likuran ko. Oo yata, medyo naliligaw nga ako. Di ko kasi kabisado ang lugar na to Taga Manila ako. Pwede mo ba sabihin kung saan ang daan palabas ng kakahuyan? Ang tanong ko sa babae. Sa totoo lang, medyo napanatag ako ng may tao na dito at pwede ko na patunang pero ang pag nagtataka ko, anong ginagawa dito ng isang magandang babae sa gitna ng kakahuyan? Ako nga pala si Benji, kaibigan ni Randy, yung anak ni Mang Boy at Aling Marisa. Pagpakilala ko sa kanya. Ikaw miss, anong pangalan mo? Dito ka ba nakatira? Sabay tanong ko sa kanya. Ngunit hindi agad kumibo ang babae. Siguro ay natatakot dahil di siya makatingin sa akin ng diretsyo. Ngunit kalaunan ay sinabi niya rin kung ano ang pangalan niya. Ako si Maria. Oo, dito ko nakatira. Doon sa may dulo ng gulod ang bahay namin. Sagot niya sa akin. Magsasalita pa sana ako nang biglang may tumawag sa akin sa di kalayuan kung saan kami nag-uusap ni Maria. Pamilyar ang boses kaya bigla ako napalingon. Tama nga ang hinala ko. Si Randy nga at kasama si Wilbert. Kanina ka pa namin hinihintay. Saan ka ba nagsusuot? Tanong ni Randy sa akin. Naligaw kasi ako kaya hinanap ko ang daan palabas ng kakahuyan. Mabuti na lang may tao dito at nagpapatulong ako palabas ng kakahuyan. Sabay baling ko uli kay Maria. Ngunit gano'n na lang ang pagtataka ko. Sa pagharap ko ay wala na siya. Sino ba kinausap mo dyan? Tanong ni Wilbert at lilinga-linga pa na tinatanaw kung sino ang kausap ko. Kanina lang may babae dito sa harap ko. Maria daw ang pangalan niya. Ang bahay niya daw ay doon sa dulo ng gulod na to. Sagot ko kay Wilbert. Wala naman ibang tao kami nakikita dito maliban sa'yo. Ano bang sinasabi mong babae? Nagtatakang sagot ni Wilbert. Ay nako, siguro sa sobrang pagod mo,
kakahanap ng daan, kung ano-ano na tuloy ang nakikita mo. Tara na nga, umuwi na tayo. Malapit nang magtanghalian. Baka naghihintay na sila tatay at nanay para makapagluto na rin ng tanghalian. Wika ni Randy at nauna nang lumakad patungo sa daan kung saan ang daan pauwi sa kanila. Walang nagawa ang dalawa kundi sumunod na lang. Tara na nga, sabi ni Wilbert sa akin. Itigil mo na yung imahinasyon mo sa babaeng yun, kung sino man yun. At sumunod na rin, naglakad pa direksyon kay Randy. Lingid sa kanila, isang nilalang ang nakakubli sa may masukal na parting yun ng kakahuyan. At pinagmamasdan lang ang bawat kilos nila. At habang sila'y papalayo, nakamasid pa rin ito. 10:30 na ng umaga nang makauwi kami sa bahay nila Randy. Oh, andyan na pala kayo. Bakit ba natagalan kayo? Magtatanghali na tanong ni Mang Boy kay Randy. Etong si Benji kasi tay, naligaw daw. Hinahanap pa namin. Di niya raw alam ang daan, pabalik. Totoo po yun, sagot naman ni Benji. Di ko po kasi matandaan kung saan ako pumasok, kaya nahirapan ako lumabas. At saka po may nakilala akong isang babae doon. Maria daw po ang pangalan niya. Doon daw po siya nakatira sa may dulo ng gulod. Magtatanong po sana ako sa kanya kung saan ang daan pabalik. Ngunit nakita na po ako nila Randy at Wilbert. Pero po nung pagbaling ko uli sa kanya, wala na po siya. Papaliwanag ko kay Mang Boy. Ngunit biglang sumabat si Aling Marisa. Si Maria baka mo ang nakita mo? May halong pagkabilang tanong ni Aling Marisa sa akin. Opo, Maria po ang pangalan niya. Yun po ang pagpapakilala niya sa akin. Mabilis kong tugon. Ngunit napansin kong nagkatinginan lang si Mang Boy at si Aling Marisa. Buhat ng marinig nila ang pangalang Maria. O sige na, dalhin nyo na sa likod bahay ang mga kahoy na yan at isalin nyo na rin yung tubig na inigib nyo. Utos si Mang Boy kay Randy. Lumipas pa nga ang mga oras. Naghanda na si Randy at si Aling Marisa ng pananghalian. Tumulong na rin kami ni Wilbert na maglagay ng mga plato at baso sa mesa. Anak, tawagin mo na ang tatay mo at para makakain na tayo ng sabay-sabay habang mainit tong sabaw. At agad namang sumunod si Randy kay Aling Marisa. Habang kumakain kami ay biglang may tumawag sa labas ng bahay kung saan si Mang Boy ang hinahanap. Paring Boy, sigaw ng boses lalaki. Ikaw pala, paring Joe, halika't pumasok ka na nang makakain ka na din, alok ni Mang Boy. Ay salamat pare, pero hindi na dumalang ako kasi tuloy ba tayo sa paggawa ng kubol para sa nalalapit na pabasa na sa ating lugar? Ay oo nga pala, munti ko nang makalimutan, ang sabi ni Mang Boy. Sige bukas pare, kita na lang tayo doon. At umalis na nga si Mang Joe. Pagkatapos kumain ay nagtungo si Aling Marisa sa bayan para mamili ng isang linggo nilang pagkain. Mahirap kasi ang pamamalengke rito, lalo na't bibihira ang mga kabahayan. Si Mang Boy naman ay nagpunta sa kumpare niyang si Mang Joe para pag-usapan ang paggawa nila ng kubol kinabukasan. Medyo tahimik ang paligid. Ang mga tao sa probinsya ay nakasanayan na matulog pagkatapos ng pananghalian. Umupo ako sa labas habang nakikinig sa musik ng aking cellphone. Biglang sumagi sa aking isip si Maria. Napakaganda niya. Wari ko'y parang gusto ko muli na magkita kaming dalawa. Sa isip-isip ko habang nakatingin sa bundok kung saan kami nangahoy at kung saan nakatira si Maria. Mag-aalas 3 na ng hapon nang bumalik ang nanay ni Randy na si Aling Marisa galing sa bayan. Bitbit nito ang mga pinamili kung kaya naisip namin na salubong ito sa bukana. Sa pagbalik namin, ando na din si Mang Boy galing sa kumpare niya. Ilang oras pa ang lumipas habang si Aling Marisa ay naghahanda ng hapunan sa kusina at si Randy naman at si Wilbert ay masayang nagsasound trip. Minabuto kong tulungan na lang si Aling Marisa sa paggagayak ng hapunan. Meron po ba akong maitutulong? Agad kong bungad kay Aling Marisa. Pagpasok ko pa lang sa may kusina. Ikaw pala Benji, okay lang iho. Kaya ko naman ito. Mabuti pa mag-relax ka lang. Bisita kayo dito. At minsan lang naman magdala ng mga kaibigan dito yung anak ko. Nangangiting sabi ni Aling Marisa.
Totoo niyan, hindi lang pagtulong sa kanya ang pinunta ko dito. Gusto ko din malaman yung tungkol kay Maria. Pakariwali ko'y may alam ang mga ito sa pagkatao niya. Aling Marisa, pwede po ba ako magtanong sa inyo? Lakas loob kong sinabi sa kanya. Kilala niyo po ba si Maria? Kabado kong tanong sa kanya. Sandali siyang natigilan sa kanyang ginagawa. Mga ilang segundo din bago siya umarap sa akin at sagutin ang aking katanungan. Walang tao dito sa lugar namin ang di siya kilala. Ilan lang sa mga taga rito ang di siya kilala tulad na lang ng anak kong si Randy. Si Randy ay halos sa mali na lang naglalagi. Buhatan magtrabaho kung kaya't wala siyang gaanong alam dito sa aming lugar. Minabutin lang namin na di sabihin sa kanya ang mga nagaganap dito dahil ayaw namin siyang mag-alala. Sagot ni Aling Marisa sa akin. Ano po ba ang pagkatao ni Maria? Sabay kong tanong kay Aling Marisa na tila alam niya na itatanong ko ang bagay na iyon. Si Marisa ay ang babaeng kinahumalingan ng halos lahat ng kalalakihan dito sa baryo namin dahil sa taglay niyang kagandahan. Subalit, sa likod ng kanyang kagandahan ay may nakatagong lihim sa kanyang pagkatao. Sabay dugtong ni Aling Marisa. Anong lihim po yun? May kuryosidad kong tanong. Akmang sasagot pa sana si Aling Marisa nang tinawag siyang bigla ni Mamamboy, kaya agad itong pinuhan ang asawa. Ngunit bago siya lumabas sa tarangkahan ng kusina, may sinabi sa akin na nakapagpatindig ng aking balahibo. Kung ako sa'yo, wag mo nang gustuin pang makita muli si Maria. Kung gusto mo pa makabalik na maayos sa Manila. Yun lang at umalis na siya. Ano kayang ibig niya sabihin sa tinuran niyang iyon? Tanong ko sa sarili. Madilim-dilim na noon at pasado 6:00 ng hapon. Naghanda na si Aling Marisa ng pagkain para sa hapunan. Naihanda na din namin ang iba pang gagamitin tulad ng baso at mga plato at kutsara sa mesa. Habang kumakain, biglang nagwento si Magboy. Marisa, nabalitaan mo na ba yung nangyari sa gulod? May nawawala na naman daw at mukhang nahingkanto na naman. Kwento ni Mang Boy habang tuloy ang pagkain. At tigilan lang kami nila Wilbert at Randy sa pagkain. Ano pong nawawala itay? Ang tanong ni Randy na may pahalong pagkabigla. Ngunit si Aling Marisa ay parang di bago sa kanyang pandinig ang sinabi ng asawa. Hindi niyo ba alam? Biglang sagot ni Mang Boy. Taon-taon lalo na sa tuwing sasabit ang simanta sa hanta dito sa ating lugar ay may nawawalang tao at di na nakikita pa. Maring kwento ni Mang Boy. Ang ibig niyong sabihin itay, hindi pa natatapos ang sasabihin ni Randy ay si Aling Marisa ang sumagot. Aswang. Oo, may aswang sa baryo natin. At napatingin na lang sa akin bigla si Aling Marisa at para bang sa akin niya gustong sabihin ang bagay na yon. Nagkatingin na lang kami tatlo sa narinig. Pagkatapos kumain ay sabay-sabay na kami masok sa kwarto ni Randy. Habang si Aling Marisa ay nakikinig ng radyo at si Mang Boy naman ay nasa labas at nagpapahangin bago matulog. Uy Randy, totoo ba ang kinasabi ng nanay mo? Ni Aling Marisa tungkol sa aswang? Tanong ni Wilbert sa kanya. Di ko alam Wilbert, wala naman nababanggit sa akin sila itay at inay sa mga bagay na yan. Kaya't maging ako ay wala din alam. Mabilis sa sagot ni Randy sa kanya. Habang ako'y nakikinig lang sa kanilang usapan. Habang nakadungaw sa bintana. Uy Benji, baka bigla kang hatakin ng aswang dyan sa bintana. Ang babirong banas sa akin ni Wilbert. Tiningnan ko lang siya at humarap uli ako sa labas. Sa pagbalik ko ng aking paningin sa labas, ay may naanilag ako sa madilim na bahaging iyon ng tapat nila Randy sa may bandang sagingan na para bang isang malaking ibon na bigla na lang lumipad at nakita ko pa yun nang tumapat sa maliwanag at bilog na buwan. Pero di ko pinansin, di ko na sinabi kina Randy at Wilbert kung anong nakita ko. Maya-maya pa nag-aya ng matulog si Randy. Benji, sara mo na yung bintana at matulog na tayo, sabi ni Randy sa akin
ng mahinahon dahil napansin namin na tulog na pala si Wilbert. Kinabukasan, maagang gumayak si Mang Boy para makasama ito si Mang Jo sa pagpunta sa gulod upang manguha ng gagamitin nilang haligi para sa kubol na itatayo nila. Gising na din kami ng mga oras na yun. Lalakad na kami, nadinig pa namin sabi ni Mang Boy kay Aling Marisa. Teka muna, baunin mo tong tinapay at kape para may merienda kayo pagdating doon. Andiyan na din yung maliit na termos sa bag na dala mo, wika pa ni Aling Marisa habang iniaabot sa asawa ang plastik na may laman tinapay. Salamat ang sabi ni Mang Boy sa asawa at tuluyan na nga silang umalis ni Mang Jo. Nang makalis ay lumabas din kaming tatlo sa kwarto dahil sa tawag na din ni Aling Marisa para mag-almusal. Inay, saan ba pupunta ang itay? At parang nagmamadali yata siya. Tanong ni Randy sa ina habang pupungas-pungas pa at naghihikab. Mangungo sila ng gagamitin nila para sa kubol na gagawin nila para sa pabasa. Tugon naman ni Aling Marisa sa anak. Ilang sandali pa ang lumipas ay narating na nila Mang Boy at Mang Jo ang gulod. Andito na tayo. Umpisa na natin maghanap ng matatabang kakawate para siyang gawin nating pamoste sa gagawin nating kubol. Aniya ni Mang Boy at ilang saglit pa ang lumipas ay nakumpleto na nila ang mga kailangan nila. Habang tinatali ni Mang Jo ang mga kahoy na gagamitin nila ay may napansin ito sa di kalayuan sa pwesto nila. Sa kuryosidad ay nilapitan niya ito. Ngunit ganun na lang ang pagkasindak niya nang tumambad sa kanya ang isang lalaki na nakahandusay sa damuhan at dugan ito. Wala ng buhay. Paring Boy, budali ka pare, sigaw ni Mang Jo sa gulat at napatakbo si Mang Boy sa kinaroroonan ni Mang Jo. Diyos ko po ang sambit ni Mang Boy. May nabiktima na naman ang aswang. Napansin din ni Mang Boy na parang may kumalaskas sa may likod ng puno na yun ng balete. Tara na pare, bahong ano pang makita natin sa lugar na to. Mabuti pang ipagbigay alam natin sa mga taga rito nang wala nang sumunod na mabiktima ang aswang. Tanghali na nang makauwi sila sa bahay at kinuwento ang kaganapan sa gulod na kanilang nakita. Maya-maya pa nakita nila ang maraming tao sa bukana papasok sa kahuyan dahil nalaman ng mga taga rito ang nangyari. Dapat talaga matigil na ang pambibiktima ng mga aswang na yan, sabi pa ng ilang nakikiusyoso habang inlalabas sa kakuyan ang bangkay ng lalaki. Sa tindi ng usapan, di namin natiis na di lumabas para tingnan kung anong nangyari. Sobra na talaga ang aswang na yan, sabi pa ng isa nilang kabaryo. Dapat sugpuin na yan. Oo nga, sabay sigaw ng karamihan. Maya-maya pa'y dumating ang kanilang kapitan at nagpatawag ng pulong sa kanilang barangay. Nais kong malaman ng lahat ng taga rito sa Barrio Carmen. Isa na naman biktima ang natagpuan sa may gulod at marami na din ang mga nawawala na di pa nakikita. Kaya lahat ng mga taga Barrio Carmen ay hinihikayat ko na mag-iingat sa pagpasok sa kakahuyan, lalo na sa may dulo ng gulod. Ang ating barangay ay bubuo ng 3 grupo na magro-ronda tuwing gabi at ang iba naman ay pwedeng magboluntaryo na sumama sa pagro-ronda. Sabay hiyaw ng karamihan na sasama kami kapitan. At yun lang at naghiwalay na sila sa nagsipag-uwian na rin sa kanilang tahanan upang sabihan ng kanilang mga kaanak. Alas 6:30 noon ng gabi nang tumawag sa kanilang bahay si Mang Jo. Paring Boy, ready ka na ba? Tanong nito kay Mang Boy. Oo pare, sandali lang, tugon nito. Nang marinig ni Randy yun, ay agad siyang lumabas ng kwarto. Mang Jo, saan po kayo pupunta ng itay? Tanong nito. Sa matanda habang hinihintay si Mang Boy na lumabas. Sasama kami sa ronda ngayong gabi, sagot ni Mang Jo kay Randy. Pwede po pa kaming sumama, mabilis sa dugtong ni Randy. Kamang sagot sana si Mang Boy nang marinig nito ang ama at sinabing, hindi pwede, delikado yun. Di namin alam kung anong oras matatapos yun.
Iiwan mo mag-isa ang nanay mo dito. Huwag na kayong lalabas at isayan niyo lahat ng bintana at mga pinto pag alis namin. Utos ni Mang Boy sa anak. Nagkatinginan kaming tatlo ni Randy at Wilbert na parang may namumuong plano sa isip namin. Balak namin na sumunod sa kanila para sumamo sa ronda. Pasado alas 9 na ng gabi nung nakalis kaming tatlo sa bahay. Hinintay pa kasi namin makatulog si Aling Marisa bago kami lumabas. Handa na ba kayo? Ang tanong ni Randy sa amin at sabay na lang kaming tumango ni Wilbert. Nagdala na rin kami ng bawang at asin dahil ayon kay Mamboy, mabisa daw yung pangontra sa mga aswang, di ba pang masamang elemento. Hawak din namin ang tig-isang flashlight habang binabaybay namin ang daan patungo sa bukanan ng kulot. May napansin kami isang bulto ng tao sa may di kalayuan. Ano yun? Pagtatakang tanong ni Wilbert. Sabay naman kaming tumingin ni Randy sa lugar na kung saan nakatingin si Wilbert. Akma sana kaming lalakad papunta sa sinasabing nilalang nang may madinig kaming sigawan ng mga tao sa may bandang unahan pagpasok sa isang kakahuyan. Kapitan! Kapitan! Andun, nakita ko ang aswang! Wika ng isang kabayo ni Randy. Sabay-sabay naman kami nagtago nila Randy nang marinig namin ang mga yapag ng mga paa patungo sa kinaroroonan namin. Ang di namin alam, mayroon na palang nilalang sa likod namin nang di namin namamalayan. Oh, anong ginagawa niya dito? Sabay namin nilingon ang nasabing boses. Teka, di ba anak ka ni Mang Boy? Tanong ng isang barangay tanod na ikinakala namin na kung sino na. Opo, anak po ako ni Mang Boy. Gusto po sana namin na sumama sa pagruronda. Sabat naman nito na di nyo alam. Di nyo ba alam na mapanganib? Bakit pa kayo sumunod? Gusto lang po sana namin na Bago pa matuloy ni Randy ang sasabihin, may nakita na siyang isang malaking ibon ang lumipad sa may likodan ng tanod. Aswang! Sa likod mo, sabi niya, sigaw ni Wilbert sa tanod at bago pa tuluyang madakip dito ang lalaki, nakayuko na ito. Umalis na kayo dito, sigaw pa nito habang inaabangan pa kung sakaling susugurin siya ng aswang. Dali-dali namang sumunod ang tatlo sa tinuran ng lalaki. Sa sobrang kaba nila, ay di nila alam kung saan sila napatakbo. Asan na ba tayo? Tanong ni Benji habang tumatakbo na palinga-linga pa sa paligid. Di ko alam, turan mo ni Randy habang kasunod nilang Wilbert na halatang nanginginig na din sa sobrang takot. Pwede ba magpahinga muna tayo kahit saglit? Sabat naman ni Randy habang hawak ang tuhod niya at hingal na hingal pa. Kailangan nating makita siya tatay. Di pa rin tayo ligtas dito sa kinaroroonan natin. Turan ni Randy na palinga-linga pa. Baya-maya pa may narinig na silang yabag na alam nila na patungo yun sa kanila. Iniharang ni Benji ang kamay niya sa dalawa sabay umupo at bumulong sa dalawa. Huwag kayong maingay. May paparating. Tahimik silang nakiramdam na tumagal ng ilang minuto. Maya-maya pa'y nakita ni Benji ang isang babae sa di kalayuan. Si Maria? Oo, si Maria nga. Anong ginagawa niya dito sa oras na ito? Habang tinatanaw ang babae na palingalinga pa habang hawak ang isang gasera bilang tanglaw sa dilim. Naghintay po sila kung ano ang susunod na mangyayari. Ibinaba ng babae ang hawak na gasera at kitang-kita nila na inalis nito ang saplot. Nakita pa ng mga ito na parang may hawak din itong bote na sa tingin nila ay isang lana. Anong gagawin niya? Bulong ni Randy sa dalawa. Maya-maya pa'y nakita nila na naglagay ng babae sa kamay ng likidong hawak at ipinahid sa katawan. At nagimbal sila sa mga sumunod na nangyari. Kitang-kita ng tatlo
na biglang humaba ang mga kuko nito. Nanlilisik ang mga mapupulang mata at walang kaano-ano'y lumitaw sa likod nito ang malapad na pakpak na tulad ng isang paniki. At nahati ang tiyan, sabay lumipad. Diyos ko po, ano bang klaseng lugar itong baryo nyo, Randy? Sabat ni Wilbert sa nanginginig na boses. Isang malakas na pagaspas pa ang kanilang nadinig bago sila tuyang umalis sa lugar. Kailangan nating makalis dito sa kahuyan. Sa kakatakbo ay naiwan pa ang isang kabiyak ng sinelas ni Wilbert. Teka, yung sinelas ko! Pasigaw na sambit nito. Pero bago pa matakpan ni Benji ang bibig nito, ay huli na ang lahat. Nakita na sila ng nilalang na lumilipad at mabilis itong bumulusok patungo sa kinaroroonan nila. Buwisit talaga tong Wilbert, dahil sa'yo mapapahamak pa tayo, sambit ni Randy habang tumatakbo. Huwag na kayo magsisiyan. Importante, maklayo tayo at mailigaw natin ang aswang, sagot naman ni Wilbert ni Benji. Ilang saglit pa ay minarinig silang mga kalalakihan na sumisigaw sa may bandang unahan nila. Aswang! Ayun ang aswang! Sigaw ng mga iyon. Sa paglingon nila, tatlo, nakita nila ang nilalang na huminto na sa paghabol sa kanila at nag-iba na ito ng direksyon. Maya-maya pa nakita na sila ng mga tanod at kasama pala nito si Mangboy. Oh, anong ginagawa nyo dito? Hindi nyo ba alam na delikado? Sasagot pa sana si Randy nang muli na naman silang makarinig ng pagaspas ng hangin at sa di kalayuan ay nakita nga nila ang nilalang sa itaas ng puno. Mga kasama, patuhin nyo ang sibat, sigaw ni Mangboy at sumunod naman ang mga ito. Sa patuloy na pagpapakawala nila ng mga sibat ay tinamaan nito ang aswang sa may dibdib at bumulusok pababa. Tinamaan ang aswang, sigaw ng isang lalaki. Tara at hanapin natin kung saan bumagsak. Tiyak na hindi na makakalayo yun, sabi ni Mangboy. At ganun nga ang kanilang ginawa. Naabutan nila ang aswang na dugo na ito at wala nang kakayahan na lumipad pa dahil na din na sumabit sa isang sanga ang mga pakpak nito. Maya-maya pa'y dumating na din sila kapitan at ay may pang tanod. Siguro naman matatahimik na ang ating baryo. Sige mga kabaryo, sunugin nyo ang aswang nang wala na itong mabiktima pa sa atin. At ganun nga ang ginawa ng kanilang ginawa. Sinama na din nila ang kalahati nitong katawan na sinunog. Sige mga kasama, magsiuwi na tayo. Ngayon, magiging payapa na ang ating baryo at wala na tayong kakatakutan pa. Turo ni Kapitan at sabay-sabay na din silang nagsiuwi sa kanilang mga pamilya. At simula nga noon, wala na silang nabalitaan pa may aswang sa kanilang baryo. At hindi na din nabalot ng takot ang buong baryo Carmen. At tumbalik na rin muli ang sigla at wala ng pangamba ang mga tao dahil sa kinakatakutang aswang. Wakas.